ba mga kababayan na eto pong si Senator Joel Villanueva itinuturo kanina mga kababayan, ito pong si JP Mendoza na kung saan naglabi daw mga kababayan kay Secretary Bunoan ng 1 billion mga kababayan mahigit na proyekto. Ibig sabihin, sinusubukan mga kababayan na makakuha ng 1 billion pesos na SOP mga kababayan na proyekto dito po kay Secretary Bunoan. Kaso nga lang ang problema, hindi daw po kaya ni Secretary Bunoan, kaya 600 million pesos daw yung nakuha mga kababayan or naibigay, na-reward dito po kay Senator Joel Villanueva. So gaano nga ba mga kababayan katotoo yan? So ngayon pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa Pinas News na kung saan mga kababayan, sabi po dito, sagutan ni Villanueva versus Bryce Hernandez, JP Mendoza sa 600 million flood control SOP ng senador mga kababayan. So ito, i-play po natin. Ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel is 1.5 billion. Kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bunoan is 600 Actually, hindi nga pala 1 billion 1.5 billion pesos mga kababayan. Million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kaya lang ni Secretary Manny Bunoan po noong time na yun is 600. Naisipan po ni DE Henry na i-convert sa flood control yung 600 million. Senator Joel po ay nag-follow up sa akin, pero there's no such thing as flood control, Your Honor. Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce, sumagot. Basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Pabalik-baliktad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa iyo pagka ganyan yung mga statement. Sir Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver an opening remarks. Sabi ho nung Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si... Kita nyo Bible verse agad. Unang tirada, Bible verse agad mga kababayan. Mr. JP Mendoza, am I correct, Mr. Chairman? Yes, he's here. Yeah. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives, September 9. At under oath po kayo nun, no, sir? Pwedeng paki? Yes po, sir. You're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina pinapakinggan ko shoutout kay Kuya Ripeño ko kay Kuya Brick. Mega love shoutout sa iyo Kuya Brick si Bryce parang naka-4 na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto ko ipakita sa iyo to JP, no, yung binanggit mo doon sa camera. Can you stop my... Kita nyo mga kababayan, kunyari sinabi lang yung patungkol sa perjury, yung possible o posibilidad na maging kaparusahan nitong mga nagsisinungaling dito po sa investigasyon ng Senado at si Bryce Hernandez nga nakakarami na daw po. So kung ikaw mga kababayan ng isang research person, syempre matatakot ka kasi inunahan ka na agad ni Senator Joel Villanueva. Anyway, tuloy pa natin. Yan. Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera. Verbatim yan, Mr. Chair. Oo. Kaya sabi ni Roswin Isidro, nananakot si Boy Dila. Kaya nga, di ba binanggit agad yung kaparusahan ng perjury mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023. Na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong yung mga binasa po ni Engineer Bryce na base ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung pwedeng picturean ko pa para ayan.
Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi niyo, October 2023. Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022 nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Doon pa lang, butas na. Sabi niyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi niyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi niyo rin, October 2023. Tama po? Sir, binasa niyo po yung transcript eh. Check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Yan. Ito po kasi, Sige, para maliwanag. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity. Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa Apo. kanina, may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Hindi, ito po para ma-explain ko po ng... Any objection? Hearing none, sige, granted. Okay, bilis. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturan po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya. Wait lang, sagutin lang natin yung comment. Sabi dito, bakit po Sir Jack hindi na si Mike Cervera ang nasa vlog niya? Saan po ba si Mike Cervera, Sir Jack? Nilalagnat po siya, tinatrangkaso po siya ilang araw na. Kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat ng po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Grabe, no? Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na, Hindi kasi mga kababayan, dapat hindi muna niya pinapara. Hinahayaan niya dapat na masabi nitong si JP Mendoza lahat ng gusto niyang sabihin. Bago sana niya mga kababayan i-interrupt. Kaso nga lang ang problema, hindi pa tapos magkwento itong si JP Mendoza, hinaharang na po agad ni Senator Joel Villanueva. Anyway, tuloy pa natin. na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Di ba? Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi Tanyo mga kababayan, no? Kasi dapat sa totoo lang, pagka sila nagpapatawag dapat ng research person, hinahayaan muna dapat nila mag-explain. Alam niyo kung tutuusin na, kung sa iba lang, dapat pagka may ganitong klaseng investigasyon tapos nadadawit yung pangalan ng isang senador, dapat ang pinakamagandang ginagawa nag-i-inhibit. Hinahayaan niya na mag-imbestiga yung mga kasamahan po niyan at dapat wala po siya dyan. Ano po kasi parang ang nangyayari nga mga kababayan ganito tuwing magpapaliwanag, eto pong si JP Mendoza, haharangin ni Senator Joel Villanueva, ayaw niyang patapusin etong research person mga kababayan na makapagpaliwanag, maipaliwanag lahat ng alam niya. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, paano mabibigyan ng kaliwanagan nito kung yung nag-iimbestiga dito sa research person na ito, yung taong inaakusahan? Ano po ngayon, ituloy pa natin.
lumalayo na po siya. I Diba? allow the resource person to finish the narration before we interject. Tama. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry, Buti na lang naandito si Senator Ping Lacson. Buti siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga naman, paano nga naman kasi mga kababayan may papaliwanag ng maayos kung hindi niya patapusin? Kung hindi patapusin ni Senator Joel Villanueva. Anyway, tuloy pa natin. noon, kung nagpa-follow up si Sen. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Kasi tingnan nyo isipin nyo mga kababayan, kung babalikan natin yung video ni Henry Alcantara na sinasabi mga kababayan na kinukulit siya ni Senator Joel Villanueva patungkol dun sa budget ng isang tulay sa may Bangbang Bridge mga kababayan. Kung pagbabasihan nyo yung sinasabing yun ni Henry Alcantara at etong ikinikwento mga kababayan ni JP Mendoza, talagang mapapaisip kayo na possible na may nangyaring ang ganon. Kasi kung ang isang senador ay nangungulit patungkol sa isang budget nung isang tulay mga kababayan, ibig sabihin sa ibang proyekto, ganun din ang ginagawa nito pong isang senador na ito. So ngayon, ituloy pa natin. Check natin. 1.5 billion pesos. Laki nun. Paling pa-flash to. Kasi paputol na lang. Nakakainit ng dugo mga kababayan. Grabe. O yan may ebidensya. Tingnan natin kung totoo yung ebidensya. Anyway, shoutout po kay Lilibet Jose, Mega Love, shoutout kay Ma'am Dolly Babes. Shoutout po Not germane to my questions kasi, Ma'am Yung sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturan po sa akin Sino kausap ni Senator Joel? si D.E. Henry po. Ayan, Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? grabe no? Ang binigay mo raw, list of projects, hindi yung... Kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, my school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there's no such thing as flood control, Your Honor. Ba't ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit wala nagtatanong nung about sa video na kumakalat ni Henry Alcantara na sinasabi niya mga kababayan na kinukulit siya doon sa isang budget ng isang tulay, yung Bangbang Bridge sa may Bulacan. Dapat nga naiitanong din yung kay Henry Alcantara kasi ano nga naman mga kababayan ang dahilan kung bakit yung isang senador ay nangungulit sa pondo ng isang tulay na yon. Unang-una, ang trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas mga kababayan, hindi makialam sa mga budget mga kababayan ng mga katulad niyang tulay, mga katulad niyang flood control at iba pang proyekto ng gobyerno. Diba? Unang-una, ang trabaho ng senador gumawa ng batas.
hindi kulitin yung district engineer patungkol dun sa ginagawang tulay. Kung magkano pa ang kulang na budget at kung magkano pa ang kakailanganing budget. Dapat kasi naiitanong din yun mga kababayan dito po kay Henry Alcantara. Yun po ang binanggit ko sa Congress po. Ayan, Senator Joel, please continue. Thank you. Bidaw as it may, Mr. Chairman, JP 2022-2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Grabe, no? Bonoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Wala, dito ako nadismaya mga kababayan. Dito ako sa totoo lang, dito ako nadismaya kanina. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, alam naman natin na etong si Henry Alcantara at eto pong si Senator Joel Villanueva ay naging magkasama. Sa tingin nyo, tama ba mga kababayan na yung isang senador na nakasama nitong district engineer ang magtatanong ng ganyan dito sa district engineer na ito para linisin lamang yung kanyang pangalan? Natural, sasabihin niya na wala kahit meron. Diba? Pero hindi natin sinasabi na meron talagang ginawang ganyan si Senator Joel. Ang sa atin lang kasi mga kababayan, parang napakapangit naman tingnan na yung senador na naaakusahan, na narinig nyo pa nga sa bunganga nitong si Henry Alcantara na kinukulit siya patungkol dun sa isang pondo ng tulay, na ngayon ay sasabihin na wala na kahit na anong paglalabi sa kahit na anong proyekto katulad ng mga flood control mga kababayan at walang paglalabit pabor dun sa mga kontraktor. Natural, sasabihin niya ng wala. Ang takot niyan eh. Diba? Anyway, ituloy pa natin. Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Grabe yung paghuhugas kamay dito. Bonoan dun sa sinabi nyo, doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturan mo ang isang telepono? Kasi sa totoo lang yung ganun mga kababayan, alam nyo kung bakit maraming naniwalang mga kababayang Pilipino natin? Kasi mas kapani-paniwala po yun kaysa sa isang screenshot. Kasi pag screenshot mga kababayan, pwede mo nga naman dayain yan. Pero kapag ka ganun kasi na pinicturan sa kamay, talaga mas kapani-paniwala pa yon. Pero may ipinakita dyang example, etong si Senator Joel Villanueva kung paano gawin yung pandarayang yon. Siguro expert Wala po, na sila doon. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman. Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture. Okay, tanyo, lumakdaw na agad kay Bryce, hindi pa tapos yung isa. Diba? Hindi pa tapos mga kababayan yung kay JP Mendoza. Hindi man lang nasagot yun ni Senator Joel Villanueva, dumiretso na agad kay Bryce. Kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturan niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Ayan. Pakilakihan. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Alam niyo mga kababayan kung bakit ngayon lang nakita ni Bryce yan. Kasi yan yung example na gagamitin ni Senator Joel Villanueva kung paano gumawa mga kababayan ng messages sa Viber. Ano po kasi sa Viber to eh. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naalala mo yung message na yan?
Ako hindi po. Kasi may Ngayon ko nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Ah. Paano kung ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Yun. Yan Pero magandang hindi ikaw sagot. yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Ayan yung video. Panoorin nyo ha. Oh, yun, lusot na kapag ka ipinakita yan. Sabi nga ni Senator Dante Marcoleta, safe ka na. Safe ka na. 20 seconds, Mr. Chairman. Safe ka na. Sa 20 seconds. Safe ka na. Nakapag gano'n na. Safe ka na. Safe ka na. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Ah. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image. Kasi tingnan nyo bakit ang inilagay dyan is na Senator Joel Villanueva na sige batchmate, bahala ka na. Alam nyo ba kung sino tinutukoy dyan? Si Congressman Terry Ridon. Dyan sa ginawang yan na example na Senator Joel Villanueva kasi nagbase sila doon sa picture ni Bryce Hernandez at saka ni Terry Ridon nung elementary pa sila. I think kindergarten nata sila noong mga panahon na yun, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ayan, pinalitan nila ng date, example, o di safe ka na. Safe ka na. Nakapagdahilan Ganun na. po kadali, Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera. And if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo o at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging... Sabi ni Mami ng Chavez Tamore, ang galing ni Joel. Pwede pala yun. O ngayon nyo lang nalaman na may talento silang ganyan. sagot niyo, sir? Sanay na sanay. Sanay na sanay ba? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent, na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay, so ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi po, Your Honor. Okay, hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, dun... Kasi ngayon, kahit ako mga kababayan, ngayon ko lang nalaman na pwede pala yung ganun eh. Kahit sila Bryce, okay, tanyo, ngayon lang din nila nalaman na pwede pala yun. po sa mga isiniwalat. Shoutout po kay Ma'am Maria Dagohoy Thank you po sa membership sa ating channel. Maraming salamat po Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung pinasok na? Ikalulusot po nila ito. So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakan ganyang klase ng ID po.
Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Sige po, taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kasi tingnan nyo mga kababayan na, eto sa akin lang naman, in my personal opinion, di ba dapat kapag ka ikaw ay naaakusahan, hindi dapat ikaw ang nag-iimbestiga nun. Kahit mga kababayan sa isang kaso, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko kapag halimbawa, ikaw ay isang pagpalagay natin, police mga kababayan or di kaya naman judge. Tapos ang lilitisin ka mag-anak mo, di ba pinag-i-inhibit ka? Hindi, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Yun po yung pagkakaalam ko. Mga kababayan, di ba pinag-i-inhibit ka? Kasi nga, baka magkaroon ng conflict of interest. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan dito, di ba dapat ganun din po yung ginawa niya? Lalo na at siya po yung naaakusahan. Kasi nga naman mga kababayan, eto ha, paano magiging kapanipaniwala ito sa mata ng mga kababayan Pilipino po natin kung siya mismo yung gumigisa dung sa mga tao mga kababayan na idinadawit siya. Kasi dito pa lang makikita nyo may conflict of interest na, nagamit niya na yung pagiging senador niya mga kababayan para gisahin yung mga tao na nagdadawit po sa kanya. Kahit nga sa isang hukuman mga kababayan, uulitin ko, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, kapag kakamag-anak nung judge, yung lilitisin mga kababayan, yung mismong judge na nakaupo, pinag-i-inhibit po yan kasi nga baka magkaroon ng conflict of interest. So dapat mga kababayan, sa akin lang naman, dapat ang ginawa dito ni Senator Joel, Senator Jinggoy, dapat nag-inhibit po sila. Kasi unang-una, sila po yung naaakusahan dito. Anyway, tuloy pa natin. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan So lumalabas na sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hiningi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O sino Hindi po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi na fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa iyo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta Ay, ang alam ko lang. Dito mga kababayan na dito sa point, dito sa isyong yan, hilaw ako dyan kina Bryce. Kasi imposibleng hindi nila alam yan. Imposibleng hindi nila alam yan, nagagamit nila pag pumapasok sila ng mga kasino. Imposibleng hindi nila alam na nagpapeke sila ng lisensya. Ano po, nagpatalahib sila. Talahib ang tawag niyan Nagpagawa sila sa talahiban ng lisensya mga kababayan na ganyan para magamit sa mga pagpasok nila sa mga kasino. So dyan sa point na yan, ako tingin ko nagsisinungaling dyan sina Bryce. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Meron po akong sariling valid na lisensya ko po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? If with the indulgence of Senator Villanueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? Sa ano? Sa? Yung Marvin De Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin De Guzman ka nga na alias. Yun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong gano'n na Marvin De Guzman. So ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Tama! Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin De Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So may Honor. alias ka na Marvin De Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay. For the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na Your Honor para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi Kaya nga dyan mga kababayan sa point na yan, hilaw tayo para kay Bryce Hernandez. Talagang alam niya yung
yung peking driver's license na yan, itinatanggi niya lang. Kasi pagka nga naman mga kababayan inamin niya yan, syempre may connect the dots na ni Senator Joel Villanueva yung pagpike-peke mga kababayan ng mga messages. Kasi kung nagagawa nga naman doon sa ID, possible na kaya din gawin doon sa Viber mga kababayan. Pero nakakagulat yun kasi for the first time nasaksihan natin na pwede palang pikein yun. Sino maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all Dapat ang ginawa na lang dito ni Bryce Hernandez, inamin na lang nila. these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino Naglaro po. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka nasa Okada. Nagkamali ng petsa mga kababayan. Nagkamali ng date. Etong si Senator Dante Marcoleta. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it. Nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan sa Apo. statement mo. Apo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Noong Ng 17 to 2022. 18. At hindi ko po October alam 17 yung to state. Basta 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, Kasi pabalik-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagka ganyan yung mga statement. Okada na yung nagsicertify Yes po, totoo naman po na nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Chairman, Yes, Kami. Senator Bam. sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Kaibigan po, ano po? Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last Yes, sir. chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Na diin ka dito. Mhm. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Tama. Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nag-apply nung membership. Mike, ano pilitin niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po. Doon pumasok po ako doon. Wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo, kapag tatsagaan nyo pa ito. Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami ko sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong Nakalagay daw sa unprogram yon, unprogram mga kababayan. Yung 600 million pesos na sinasabi nitong sina Bryce, nitong sina JP Mendoza. alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung mayroong flood control project si Senator Villanueva. Wala. Ngayon, iniiba-iba niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, na ito ay nasa listahan ng General Appropriations sa Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So Mr. Chairman,
babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, wag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Ayan. O titingnan nyo mga kababayan, kayo nasa sa inyo kung maniniwala kayo kay Senator Joel Villanueva. Sa akin, ang opinion ko dyan, dapat kapag ikaw ang naaakusahan, dapat hindi ka umuupo dyan bilang isang investigador. Dapat kung maaari mag-inhibit ka. Kasi sa totoo lang mga kababayan, gaya ng sabi ko ulit kanina, sa sa nangyayari dito sa ating bansa, especially kapag sa tunay na buhay, may halimbawa judge ka, may kapamilya ka nalilitisin at ikaw mismo yung uupong judge, pinag-i-inhibit ka kasi nga baka magkaroon ng conflict of interest. So ngayon para sa akin mga kababayan, kita nyo naman kanina, nagsasalita pa lamang itong si JP Mendoza pero nakakat na ni Senator Joel Villanueva. Kasi nga, parang ang dating kasi sa mamamayang Pilipino ayaw patuloyin yung sinasabi nito pong si JP Mendoza. So ngayon, hindi na naman po ito bago kasi may mga nangyari na din in the past na nasabit mga kababayan ng pangalan ni Senator Joel Villanueva sa iba pang mga issue. At yan naman po ay may kinalaman din at mga kababayan sa mga pondo. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano pong komento ninyo. Hingil po dyan sa sagutan ni Senator Joel Villanueva, Bryce Hernandez at JP Mendoza patungkol po doon sa di umano 1.5 billion na nire-request mga kababayan ni Senator Joel Villanueva kay Secretary Bunoan mga kababayan na hindi kayang ibigay ni Secretary Bunoan kaya bumaba ng 600 million pesos. So comment below na lamang po.